Catherine Bernardo ipinahiya sa conference si Daniel Padilla. Mainit ang naging harapan nina Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa isang conference kaugnay ng kasong isinampa ni Catherine laban kay Daniel. Sa kabila ng tensyon, parehong matapang na hinarap ng dalawa ang media. Si Daniel ay emosyonal habang nagbigay ng pahayag, samantalang si Catherine ay nanatiling matatag sa kanyang paninindigan. Narito ang buong ulat. Matapang na humarap sa media conference sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla upang magbigay ng kani-kanilang panig sa kasong isinampa ng aktres laban sa aktor. Narito ang mga detalye. Nagtipon ang media sa isang conference upang subaybayan ang harapang pahayag nina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Si Catherine ay dumating na maayos ang poster, ngunit kita sa kanyang mata ang bigat ng sitwasyon. Si Daniel naman ay tila emosyonal at hindi mapakali habang papasok sa venue. Narito ako upang ipaglaban ang katotohanan, pahayag ni Catherine sa simula ng conference. Sa kabilang banda, si Daniel ay nagsabi ng, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nasaktan. Ang conference ay naganap bilang bahagi ng proseso ng legal na kaso. Si Catherine ay matatag na nagsalita ukol sa kanyang desisyon na magsampa ng kaso, ito ang tama, hindi lamang para sa akin kundi para sa lahat ng babaeng nakaranas ng ganito, aniya. Si Daniel naman ay halos hindi makatingin ng diretso kay Catherine habang nagsasalita. Catherine, alam kong nasaktan kita at ang pamilya mo. Patawarin mo ako, pakiusap niya. Ang media ay nakatutok sa bawat salita at galaw ng dalawa. Sinabi ni Catherine na ang insidenteng ito ay nagturo sa kanya na manindigan para sa kanyang karapatan. Hindi ko akalain na darating kami sa puntong ito, pero kailangan, dagdag niya. Si Daniel ay aminado sa kanyang pagkakamali. Hindi ko maitatanggi ang ginawa ko. Handa akong harapin ang anumang kahihinatnan, aniya. Ang abogado ni Catherine ay nagbigay ng pahayag ukol sa lakas ng kanilang kaso. Ang hustisya ay laging mananaig, sabi ng abogado. Samantala, si Daniel ay muling humingi ng tawad kay Min Bernardo. Tita Min, hindi ko intensyon na saktan kayo. Nagpadala lang ako sa emosyon, sabi niya habang umiiyak. Si Catherine ay nanatiling kalmado sa kabila ng emosyonal na pahayag ni Daniel. Ang conference ay nagtagal ng halos 1 oras. Sa panahong iyon, nagpalitan ng pahayag ang dalawa ukol sa insidente. Hindi ko ginagawa ito para maghayganti, kundi para ipakita na may hustisya, sabi ni Catherine. Si Daniel ay paulit-ulit na nagpahayag ng pagsisisi. Mahal ko si Catherine at ang pamilya niya. Ang sakit na ako ang naging dahilan ng lahat ng ito, emosyonal niyang pahayag. Ang mga tagahanga ng Katniel ay nagbigay ng magkakahalong reaksyon sa harapan. Marami ang umiyak sa pahayag ni Daniel. Ngunit mas marami ang pumuri sa lakas ng loob ni Catherine. Catherine, ikaw ang inspirasyon namin, sigaw ng isang tagahanga. Sa kabila ng tensyon, nagpasalamat si Catherine sa suporta ng publiko. Ang lakas ko ay nagmumula sa mga taong naniniwala sa akin, sabi ni Catherine. Si Daniel ay nagbigay ng huling pahayag bago matapos ang conference. Haharapin ko ang anumang desisyon, pero umaasa akong magkakaroon kami ng closure, sabi niya. Sa kabila ng kanilang alitan, ramdam pa rin ang respeto nila sa isa't isa. Naging bahagi siya ng buhay ko, at iyon ay hindi mawawala, pahayag ni Catherine. Ang conference ay nagtapos na may mabigat na damdamin para sa lahat ng naruroon. Ayon sa mga saksi, si Daniel ay tila nawalan ng lakas matapos ang event. Napakahirap harapin ang taong pinakamamahal mo sa ganitong sitwasyon, ani niya. Si Catherine naman ay muling binigyang diin ang halaga ng hustisya. Ang ginawa niya ay mayroong epekto, at kailangan niyang panagutan iyon, sabi niya. Ang abogado ni Daniel ay nagsabing susunod sila sa lahat ng legal na proseso. Si Daniel ay handang harapin ang anumang desisyon ng hukuman, sabi ng abogado. Samantala, si Catherine ay umalis ng venue nang hindi na nagbigay ng karagdagang pahayag. Ang media ay nagtangkang tanungin siya, ngunit nanatili siyang tahimik.